Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung tagasang ka at anong oras ka nanunood ngayon. Malay mo, may kapareho kang nanunood din ngayon habang nagpapahinga, habang kumakain, o habang tahimik na nakahiga matapos ang isang mabigat na araw. At kung minsan, sa mga ganitong kwento natin nakikita na kahit gaano kabigat ang buhay, may mga taong pinipili pa ring maging mabuti kahit sila mismo ay halos wala nang matira sa sarili. Sa liblib na bahagi ng Barangay Malabufid sa Laguna, may isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at lumong trapal. Kapag umuulan, may 3 palanggana sa loob na nakapwesto sa ilalim ng butas ng bubong. Kapag tag-init naman, halos maluto ang mga nakatira roon sa init dahil manipis ang dinding at walang kisame. Doon nakatira si Sabelina Marignisa o mas kilala sa baryo bilang Sabel. 22 taong gulang si Sabel, morena, payat at laging may tali ang buhok dahil araw-araw siyang nasa gawain. Hindi siya ang tipo ng dalagang sanay mag-ayos o magpa-cute sa kanto. Mas madalas siyang makita na may bitbit na timba, may nakasabit na bayong sa balikat, o may hawak na gamot ng kanyang ama. Pero sa kabila ng simpleng anyo niya, kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata ni Sabel. May lungkot sa mga mata niya pero hindi siya mukhang sumusuko. "Anak, matulog ka na. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gising ka na naman." Mahinang sabi ni Nanay Udang habang nakaupo sa gilid ng papag. "Hindi pa po pwedeng matulog, Nay. Kailangan ko pa pong painumin si tatay ng gamot bago mag-alas 12. Sagot ni Sabel habang hinahalo ang maligamgam na tubig sa baso. Sa kabilang sulok ng bahay, nakahiga si Mang Luntian, ang ama ni Sabel. Dati siyang malakas na magsasaka. Kilala sa baryo bilang lalaking kayang magbungkal ng lupa mula pagsikat ng araw hanggang dapit hapon. Pero isang umaga habang nasa palayan, bigla na lang siyang bumagsak. Na-stroke siya. Mula noon, kalahati ng katawan niya ay halos hindi na maigalaw at ang dati niyang malakas na boses ay naging pabulubulong na lang. Lumapit si Sabel sa kanyang ama at marahang inalalayan ang ulo nito. "Tay, inom muna tayo. Kaunti lang po." Malambing niyang sabi. Bahagyang gumalaw ang labi ni Mang Luntian. "Pasensya ka na, anak." Tumigil si Sabel. Parang lagi niyang iyon naririnig ang salitang iyon mula ang ama. Pasensya. Pasensya dahil hindi na siya makapagtrabaho, pasensya dahil naputol ang pag-aaral ni Sabel, pasensya dahil ang dating pangarap ng anak na maging nurse ay napalitan ng paglalaba, pag-aalaga at pangungutang. Numiti si Sabel kahit nangingilid ang luha niya. "Wala po kayong dapat ihingin itawad, Tay. Anak ninyo ako. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo ngayon." Bago pa man magkasakit si Mang Luntian, pangarap na talaga ni Sabel ang maging nurse. Noong bata siya, lagi siyang nakaupo sa labas ng maliit na health center ng barangay. Pinapanood ang mga nurse habang sumusukat ng presyon, naglilinis ng sugat at nagbibigay ng payo sa mga nanay. Para kay Sabel, parang ang gagaling-galing ng mga taong nakaputing uniforme. Hindi dahil mukhang mayaman sila, kundi dahil kapag may umiiyak, sila ang unang lumalapit. Kapag may natatakot, sila ang unang nagpapakalma. Minsan, noong high school pa siya, tinanong siya ng guro niyang si Ma'am Delindra, "Sabel, bakit gusto mong maging nurse?" "Gusto ko pong maging kamay ng mga taong wala ng lakas, ma'am," sagot niya noon. Natahimik si Ma'am Delindra sa sagot na iyon. Hindi iyon sagot ng batang nangangarap lang ng trabaho sa abroad. Sagot iyon ng batang maagang natutong makiramdam sa sakit ng ibang tao. Pero hindi lahat ng pangarap ay kayang ipaglaban ng puso lamang. Pagkatapos ng unang taon ni Sabel sa kursong nursing sa maliit na kolehiyo sa bayan, nagsimula ng magkasunod-sunod ang kamalasan. Nagkasakit ang ama niya, nabawasan ng ani nila dahil sa peste, nasira ang bubong ng bahay sa bagyo, at higit sa lahat, napilitan silang mungutang kay Aling Brisilda. Si Aling Brisilda ang kilalang usurera sa Malabukid. Malapad ang katawan, makapal ang pulbos sa muka at laging may pamaypay kahit hindi mainit. May tindahan siya sa kanto, pero mas kilala siya sa mga papel na pinapapirma niya sa mga taong gipit. Isang umaga habang nagtitinda si Nanay Udang ng kangkong at talbos ng kamote sa palengke, dumating si Aling Brisilda na may kasamang 2 babae. Hindi pa man kalalapit, malakas na agad ang boses nito. "Udang, hanggang kailan ka magtatago sa akin? Akala mo ba nakakalimutan ko ang utang ninyo?" Napatingin ng mga tao.
Ang iba'y nagkunwaring namimili pero halatang nakikinig. Si Nanay Udang ay yumuko. Brisilda, pasensya ka na. Magbabayad kami. May sakit lang talaga si Luntian. Aba, lahat na lang may sakit. Pati bayad ninyo may sakit din ba at hindi makalakad papunta sa akin? Malakas na sabi ni Aling Brisilda. May ilang natawa. Si Isabel, nakararating lang dala ang isa pang bayong ng gulay, biglang tumigil. Naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Pero pinigil niya ang sarili. Lumapit siya sa ina, tumayo sa harap nito. Aling Brisilda, huwag po ninyong ipahiya ang nanay ko. Ako po ang kakausapin ninyo. Tinignan siya ng oserera mula ulo hanggang paa. Ikaw? Ano namang maibabayad mo, ha? Luha? Dasal? O yang kagandahang hindi naman mapapakinabaman? Nanahimik si Isabel. Naramdaman niya ang kamay ng ina niyang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Tila pinipigilan siyang sumagot pa. Magbabayad po kami. Hindi lang po ngayon. Hindi lang ngayon? Tumawa si Aling Brisilda. Sabilina, kung hindi kayo makakabayad bago matapos ang buwan, kukunin ko ang lupa ninyong nasa likod. Maliit man iyon, pwede ko pa ring pagtayuan ng bodega. Parang may bumigat na bato sa dibdib ni Isabel. Ang lupang iyon ang huling alaala ng lolo niya. Doon sila nagtatanim ng gulay. Doon kumukuha ng konting kita ang pamilya. Kapag nawala iyon, hindi lang kabuhayan ang mawawala sa kanila. Para na ring binura ang pinagmulan nila. Pag-uwi nila, tahimik si Nanay Udang. Si Carlo, ang bunsong kapatid ni Isabel na 12 taon kulang pa lang, ay nakaupo sa hagdan at nag-aayos ng sirang tsinelas gamit ang alambre. Ate, pinagalitan ka na naman ni Aling Brisilda? Tanong nito. Ngumiti si Isabel kahit pagod. Hindi naman, maingay lang talaga siya magsalita. Paglaki ko, yayaman ako. Bibilin ko lahat ng utang natin tapos sasabihin ko sa kanya, "Oh, Aling Brisilda, ikaw naman ang umutang sa amin." Sabi ni Carlo, pilit nagpapatawa. Napangiti si Nanay Udang, pero saglit lang. Alam nilang hindi biro ang hinaharap nila. Kagabihan, habang pinapalitan ni Isabel ang sapi ng higaan ng ama, naalala niya si Lola Pasing. Si Lola Pasing ang bating midwife ng baryo. Isang matandang babaeng may kulubot na kamay pero napakalinis kumilos. Noong bata pa si Isabel, madalas niya itong tulungang magdala ng gamit sa mga buntis o matatandang may sakit. Dito natutunan ni Isabel na ang pag-aalaga ay hindi lang pagpapakain o pagpapainom ng gamot. Kailangan marunong kang makinig sa paghihinga ng pasyente. Marunong kang makiramdam kung masakit ang likod niya kahit hindi niya sabihin. Marunong kang maglinis ng sugat nang hindi nadaragdagan ng takot ng may sakit. Isabel, sabi noon ni Lola Pasing habang tinuturuan siyang magpalit ng sapin ng isang bedridden na matanda. Ang taong nakahiga ng matagal, nawawalan minsan ng dignidad. Kaya kapag nag-aalaga ka, huwag mong iparamdam na pabigat siya. Iparamdam mong tao pa rin siya. Hindi nakalimutan ni Isabel ang salitang iyon. Kaya kahit pagod na pagod siya, araw-araw niyang sinisikap na malinis si Mang Luntian. Pinupunasan niya ang katawan, minamasahe ang mga kamay, inaayos ang unan, kinakausap kahit minsan ay hindi na malinaw ang sagot. Isang madaling araw, ginising sila ng biglang paghingal ni Mang Luntian. Namutla ito, pawis na pawis at tila naninigas ang kaliwang kamay. Napatalon si Isabel. Ate, Carlo, kailangan dalhin si tatay sa ospital. Nagkagulo sila. Walang sariling sasakyan. Ang kapitbahay nilang si Mang Ismundo, isang tricycle driver na matagal ng kaibigan ni Mang Luntian, ang tumulong. Kahit umuulan, isinakay nila si Mang Luntian sa tricycle, binalot mang kumot, habang si Isabel ay nakayakap sa ama sa likuran. Sa ospital sa bayan, ilang oras silang naghintay. Nang lumabas ang doktor, seryoso ang mukha nito. Kailangan po ng procedure ng tatay ninyo. Hindi natin pwedeng patagalin. Pero kailangan ninyong maghanda ng malaking halaga para sa gamot, laboratory at confinement. Magkano po, Dok? Naninininong tanong ni Nanay Udang. Nang sabihin ng doktor ang halaga, napaupo si Nanay Udang. Si Isabel naman ay parang nawala ng lakas ang tuhod. Hindi iyon basta ilang libo. Halos katumbas iyon ng ilang taong paghihirap nila. Lumabas si Isabel sa pasilyo at nahawak sa pader. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng pagiging panganay. Gusto niyang umiyak pero parang walang oras para umiyak. Gusto niyang magalit pero kanino? Sa mundo? Sa kahirapan? Sa sakit?
Sa sarili? Lumapit si Karyo, bitbit ng lumang bag ni Isabel. Ate, ito iniabot nito ang alkansya niyang lata. May ipon ako rito. Pambili ko sana ng sapatos pero kay tatay na lang. Napatingin si Isabel sa kapatid. Doon siya tuluyang napaiyak. Niyakap niya si Karyo. Pasensya ka na, Karyo. Ate naman, lagi na lang pasensya. Pamilya tayo, di ba? Ilang araw nilang pinagtagpi-tagpi ang pera. Ipinagbili ni Nanay Udang ang alahas na pamana pa ng kanyang ina. Kahit mumurahin lang iyon. Nangutang si Isabel sa mga kakilala. Naglabas siya para sa 3 bahay kahit halos wala na siyang tulog. Nagbenta siya ng gulay, itlog at kahit mga lumang libro niya sa nursing. Pero kulang pa hin. Isang hapon, bumalik si Isabel sa lumang health center para kunin sana ang natitirang bayad sa paglalaban ng kumot. Doon niya nadatnan si Ma'am Delindra, ang dati niyang guro, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad ito, maayos manamit, may dalang itim na folder at kapansin-pansing hindi taga roon. Isabel? Tawag ni Ma'am Delindra. Mabuti nakita kita. Nagmano si Isabel. Ma'am, tumingin ng lalaki sa kanya. Hindi ito mapanghusga pero tila sinusuri siya. Ikaw ba si Sabelina Marigza? Tanong nito. Opo. Bakit po? Ako si Attorney Virion Solqueza. May hinahanap akong tao. Isang babaeng marunong mag-alaga ng pasyente. Matapat, matyaga, at higit sa lahat, kayang manindigan kahit takutin. Hindi agad sumagot si Isabel. Napatingin siya kay Ma'am Delindra na tila may alam ngunit ayaw pang magsalita. Abogado po kayo? Tanong ni Isabel. Oo. May kaso po ba ako? Bahagyang numiti si Attorney Virion. Wala, pero may alok ako. Hindi ito madaling trabaho. Sa totoo lang baka ito ang pinakamabigat na trabahong haharapin mo sa buhay mo. Kahit ano pong trabaho papasukin ko kung marangal. Sagot ni Isabel. Kailangan ko po lang pera para sa tatay ko. Doon nagbago ang tingin ni Attorney Virion. Parang iyon mismo ang sagot na inaasahan niyang marinig. May isang lalaki sa Maynila. Mayaman. Napakayaman. Pero 6 na buwan na siyang hindi gumigising. Kumatos siya. Kailangan niya ng personal na tagapag-alaga. Hindi nurse, hindi doktor. Isang taong magbabantay sa kanya araw at gabi. Magmamasid, mag-aalaga, at hindi madaling mabibili. Kumunot ang noo ni Isabel. Bakit po ako? Marami pong mas marunong kaisa sa akin. Dahil ang hinahanap namin ay hindi lang marunong. Ang hinahanap namin ay taong hindi sanay magsinungaling para sa pera. Lumakas ang tibok ng puso ni Isabel. Magkano po ang bayad? Maingat niyang tanong. Tumihimik sandali si Attorney Virion. Saka binuksan ang folder. May kontrata sa loob. 10 milyon. Parang tumigil ang paligid. Ang ingay ng kuligrik, ang kaluskos ng dahon, ang mahinang usapan sa health center, lahat nawala sa pandinig ni Isabel. 10 milyon. Halagang hindi niya kayang isipin. Halagang makakapagpagamot sa ama niya. Makakaligtas sa lupa nila. Makakapagpaaral kay Karyo. Makakabalik marahil sa pangarap niyang maging nurse. Pero sa halagang iyon, alam niyang may kapalit na panganib. Bakit po ganun kalaki? Bulong niya. Tinitigan siya ni Attorney Virion. Dahil ang lalaking aalagaan mo ay hindi basta pasyente at may mga taong ayaw na siyang gumising. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa oras na tahimik na ang paligid at tila ikaw na lang ang gising, mas ramdam natin ang bigat ng buhay ng ibang tao. Lalo na kapag ang isang simpleng desisyon ay pwedeng magbago hindi lang ng kapalaran ng isang pamilya, kundi pati ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng mga mayayaman. Matagal na nakatayo si Isabel sa loob ng lumang health center matapos sabihin ni Attorney Virion Solqueza ang halagang 10 milyon.
Sa harap niya, nakabukas ang itim na folder na may kapal na kontrata. Sa papel, malinaw na nakasulat ang pangalan niya, Sabelina Marigza. Parang hindi siya sanay makita ang buong pangalan niya sa isang dokumentong mukhang mayayaman. Sanay siya sa resibo ng utang, sa listahan ng gamot, sa notebook ng tindahan at sa papel na may sulat kamay ni Aling Brisilda tungkol sa interes. Pero mayon, isang kontrata ang nahaharap niya. 10 milyon ang kapalit. 10 milyon? Ulit ni Isabel. Halos babulong. Attorney, hindi po ba itabiro? Hindi ngumiti si Attorney Verion. Hindi ako bumiyahe mula Maynila papunta rito para magbiro, sabi Lina. Napatingin si Isabel kay Ma'am Delindra. Tahimik ang dati niyang guro, pero kitang-kita sa mukha nito ang pag-aanala. Hindi ito mukha ng taong tuwang-tuwa lang dahil may gandang oportunidad ang dating estudyante niya. Mukha itong may takot na hindi masabi. Ma'am, tanong ni Isabel, alam niyo po ba ito? Tumanggo si Ma'am Delindra. Kilala ko si Attorney Verion dahil naging abogado siya ng foundation na minsang tumulong sa school natin. Hindi siya masamang tao, Isabel, pero hindi ko rin sasabihing madali ang iaalok niya. Kailangan ko pong malaman ang lahat bago ako pumayag. Hindi po ako pwedeng basta umalis. May tatay po akong nasa ospital. May nanay at kapatid po akong maiiwan. Yan ang dahilan kung bakit ka namin hinanap. Sagot ni Atty. Verion. Ang taong may mabigat na dahilan para lumaban, pero hindi handang ipagbili ang kaluluwa. Lumamig ang kamay ni Isabel. Ipinikit niya sandali ang mga mata niya at naalala ang ama niyang nakahiga sa maliit na ospital sa bayan. Hirap huminga, nakasabit sa swero, habang ang ina niyang si Nanay Udang ay paulit-ulit na binibilang ang perang hindi pa rin sapat. Naalala rin niya si Caryo, ang bunsong kapatid niyang ibinigay ang alkansya para makatulong, at higit sa lahat, narinig niyang muli sa isip niya ang boses ni Aling Brisilda. Kung hindi kayo makakabayad bago matapos ang buwan, kukunin ko ang lupa ninyong nasa likod. Kung tatanggapin ko po ito, may maibibigay po ba kayo agad para sa operasyon ng tatay ko? Huminga ng malalim si Atty. Verion. May advance payment, hindi buong 10 milyon, pero sapat para sa agarang gamutan ng ama mo at pambayad sa kasalukuyang gastusin ninyo. Nanginginig ang labi ni Isabel. At kapalit po noon? Pupunta ka sa Maynila, sa San Aurelio Medical Pavilion. Doon nakaratay si Don Evaristo Mabendrea. Kumunot ang nood ni Isabel. Kahit taga-Bukid siya, narinig na niya ang pangalang Mabendrea. May mga ospital na may ganung pangalan. May mga gamot sa butika na may maliit na logo ng Mabendrea. Minsan, sa lumang telebisyon ng kapitbahay, nabanggit ang pangalan ni Don Evaristo sa balita. Isang bilyonaryong kilala sa negosyo pero bihirang magpakita sa publiko. Siya po maaalagaan ko? Tanong ni Isabel. Oo, kumatawsa siya. 6 na buwan nang hindi nagigising matapos ang isang aksidente sa kanyang private estate. Aksidente po ba talaga? Hindi agad sumagot ang abogado. Isinara niya ng bahagya ang folder at tiningnan si Isabel ng diretso. Yan ang hindi ko masagot ng buo. Pero may dahilan kung bakit ayaw kong manggaling sa loob ng pamilya ang magbabantay sa kanya. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng salitang pamilya. Sa mahihirap, pamilya ang kinakapitan. Sa mayayaman, tila minsan pamilya rin ang kinatatakutan. Kagabihan, umuwi si Isabel dala ang kopya ang kontrata. Hindi niya agad sinabi sa ina. Hinintay niyang makatulog si Caryo at mailipat si Mang Luntian sa mas maayos na kama sa ward. Nang silang dalawa na lang ni Isabel at Nanay Udang ang nasa gilid ng palsilo ng ospital, inilabas niya ang papel. Nay, mahinang sabi ni Isabel. May trabaho po akong nahanap. Anong trabaho? Baka kung ano na naman niyang papasukin mo, anak. Tagapag-alaga po, sa Maynila. Maynila? Biglang tumigas ang mukha ni Nanay Udang. Hindi ka aalis ng ganong kalayo. Sino ang kasama mo roon? Sino ang kakilala mo? Attorney po siya, Nay. Si Attorney Verion Sulquesa, kakilala ni Ma'am Delindra. Abogado? Bakit abogado ang naghahanap ng tagapag-alaga? Hindi makasagot agad si Isabel. Binasa ni Nanay Udang ang kontrata. Habang tumatagal lalong nanginginig ang kamay nito. 10 milyon? Bulong niya. Anak, walang nagbibigay ng ganitong kalaking halaga ng walang panganib. Alam ko po. Kung alam mo,
Bakit mo pa iniisip? Doon bumigay ang luha ni Isabel. Kasi wala na tayong ibang paraan, Nay. Kailangan ni tatay ng gamutan. Kailangan nating iligtas ang lupa. Kailangan ni Karyo makapag-aral. Kung maglalaba ako buong buhay ko, baka hindi ko pa rin mabayaran kahit kalahati ng utang natin. Hinawakan ng Nanay Udang ang mukha ng anak. Mas mahalaga ka kaysa sa lupa. Mas mahalaga ka kaysa sa pera. Pero paano kung dahil sa akin, mabuhay si tatay? Paano kung ito na po ang sagot sa dasal natin? Napayuko si Nanay Udang. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa dulo, yumakap niya si Isabel ng mahigpit. Kung aalis ka anak, pangako mo sa akin. Huwag kang magpapakain ng takot at huwag mong kakalimutan kung sino ka. Pangako po, Nay. Kinabukasan, bago pa tuluyang pumirma si Isabel, dinala ni Atty. Virion ang unang bayad sa ospital. Hindi cash na inilagay sa ombre, kundi diretsong binayaran sa billing office at sa doktor ni Mang Luntian. Nang marinig ni Isabel na pwede nang ituloy ang prosedyo ng ama niya, naupo siya sa silya at tahimik na umiyak. Anak, mahinang tawag ni Mang Luntian mula sa kama, pilit na gumagalaw ang labi. San ka pupunta? Lumapit si Isabel at hinawakan ang kamay ng ama. May trabaho lang po ako sa Maynila, Tay. Sandali lang po, 6 na buwan. Matagal yon. Babalik po ako at pagbalik ko, mas malakas na kayo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Mang Luntian. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Ngumiti si Isabel kahit mabigat ang dibdib. Kayo nga po hindi ko pinabayaan, sarili ko pa kaya. Paglipas ng 2 araw, sumakay si Isabel sa isang itim na van kasama si Atty. Virion. Sa unang pagkakataon, iiwan niya ang malabukid ng ganong kalayo. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya si Nanay Udang na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak ng balikat si Karyo. Kumakaway ang bata pero halatang pinipigil ang iyak. Ate! Sigaw ni Karyo, babalik ka ha? Binuksan ni Isabel ang bintana. Oo, mag-aral ka ng mabuti. Habang lumalayo ang baryo, parang may bahagi ng puso ni Isabel na naiwan sa putikan, sa palayan, sa sirang bubong, at sa hininga ng amang lumalaban. Pero pinilit niyang humarap sa unahan. Ang Maynila ay hindi na pangarap lamang ngayon. Ito na ang magiging lugar kung saan susubukin ang kanyang tibay. Pagdating nila sa San Aurelio Medical Pavilion, napahinto si Isabel sa harap ng napakalaking gusali. Hindi ito mukhang karaniwang ospital, para itong hotel na pangmayaman. Malinis na salamin ang harapan, may fountain sa gitna, may guards na nakaayos ang uniforme, at may mga sasakyan mas mahal pa marahil kaysa sa buong barangay nila. Dito po siya? Tanong ni Isabel. Oo, sagot ni Atty. Virion. Pero tandaan mo, Sabelina, hindi lahat ng malinis tignan, malinis ang loob. Pagpasok nila, ramdam agad ni Isabel ang ibang mundo. Mabango ang sahig, tahimik ang hallway. Ang mga nurse ay mabilis kumilos pero halos walang ingay. May mga pasyenteng naka-private wheelchair, may mga bisitang nakasuot ng mamahaling relo, at may receptionist na nungumiti ng propesyonal, ngunit nang makita ang suot ni Isabel, simpleng bestida at lumang sandals, bahagyang nagbago ang tingin. Good afternoon, Attorney Sulqueza, bati ng receptionist. Expected po kayo. Hindi pinansin ng abogado ang tingin nito kay Isabel. We are going to the Mavendria wing. Sumakay sila sa elevator na kailangan pa ng special card bago gumalaw. Habang paakyat, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng isang tahimik at malawak na hallway. Mas malamig doon, mas mabango, mas nakakatakot. Sa dulo, may kwartong binabantayan ng 2 security guard. Doon unang nakita ni Isabel si Don Evaristo Mavendria. Nakahiga ito sa gitna ng malawak na private suite na papalibutan ng mga makina. Maputi na ang buhok, payat ang mukha, ngunit kahit nakapikitay, may otoridad pa rin ang dating nito. May nakakabit na tubo, monitor at swero. Ang tunog ng makina ang taning nagsasabi na buhay pa siya. Lumapit si Isabel ng maraan. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng awa. Hindi niya nakita ang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang matandang lalaking hindi makagalaw, hindi makapagsalita, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Don Evaristo, mahinang sabi ni Atty. Virion, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Dinala ko na siya. Siya po? Tanong ni Isabel. Oo, ang taong maharing huling pag-asa niya. Hindi pa man nakakasagot si Isabel, bumukas ang pinto.
Pumasok ang isang lalaking nasa edad 35, makinis ang suot na suit, malamig ang ngiti at mapagmataas na mata. Kasunod niya ang isang babaeng elegante, mapula ang labi at tila sanay na sanay ng tingnan ang ibang tao mula ulo hanggang paa. Attorney Virion, sabi ng lalaki. So, ito na ang nahanap mong tagapag-alaga. Ito si Sabelina Marigza. Siya ang personal caregiver ni Don Evaristo mula sa araw na ito. Tumawang mahina ang babae. Caregiver, mukha siyang kasambahay na naligaw sa VIP floor. Hindi gumalaw si Isabel, pero naramdaman niyang uninit ang pinsi niya. Corvina, saway ng lalaki pero halatang hindi seryoso. Be polite. Polite naman ako, Malvar, sagot ng babae. Nagtatanong lang ako kung marunong ba siyang gumamit ng elevator. Kaya pala, sila ang nabanggit ni Attorney Virion. Si Malvar Mavendria, pamangkin ni Don Evaristo, at si Corvina Alcantara, fiancé nito. Lumapit si Malvar kay Isabel. Alam mo bang kung sino ang nakahiga dyan? Opo, si Don Evaristo Mavendria. At alam mo bang kahit isang pagkakamali mo ay pwede kang idemanda? Opo. At alam mo bang hindi porke may kontrata ka ay kapantay mo na kami? Doon na nagsalita si Attorney Virion. Malvar, sapat na. Pero si Isabel ang nagsalita. Mahinaon ngunit diretso. Hindi ko po iniisip na kapantay kayo. Ang iniisip ko lang po ay may pasyenteng kailangang alagaan. Yun po ang trabaho ko. Sandaling nawala ang ngiti ni Malvar. Si Corvina naman ay napairap. Maya-maya pumasok isang doktor na nasa edad 50. Matangkad, may salamin at kalmado ang kilos. I heard the new caregiver has arrived. Dr. Severino Praxedes, pakilala ni Attorney Virion. Primary attending physician ni Don Evaristo. Tinignan si Dr. Severino si Isabel. May medical license ka ba? Wala po, pero may experience po ako sa pag-aalaga ng bedridden. Experience sa bukid. Tanong nito, may bahid ng pangmamaliit. Opo, doon po ako natutong maging maingat. Hindi kumibo ang doktor. Lumapit ito sa chart ni Don Evaristo at may sinulat. You will follow all medication schedules. You will not question orders. You will not touch equipment unless instructed. Maliwanag. Opo, Doc. Ngunit habang nagsasalita ito, napansin ni Isabel ang isang bagay. Bahagyang bumilis ang beeping ng monitor matapos may iturok na gamot ang nurse na nasa tabi. Hindi niya alam kung normal iyon, pero bilang taong sanay magmasid sa katawan ng may sakit, naramdaman niyang may mali. Tinignan niya ang kamay ni Don Evaristo. Bahagya itong nanginig. Napakaliit. Halos hindi mapapansin. Dok, maingat na sabi ni Isabel, parang nagbago po ang tibok niya sa monitor. Tumingin si Dr. Severino sa kanya. Malamig ang mata. Normal fluctuation. Opo, akala ko lang po. Hindi ka dinala rito para mag-isip. Dinala ka rito para sumunod. Napayuko si Isabel, pero hindi niya kinalimutan ang nakita. Nang gabing iyon, matapos umalis sina Malvar, Corvina, Dr. Severino at ang ibang nurse, naiwan si Isabel sa suite kasama si Don Evaristo. May maliit makama para sa kanya sa gilid, pero hindi siya agad nahiga. Inayos niya ang kumot ng matanda. Pinunasan ang gilid ng bibig nito at maingat na inayos ang posisyon ng kamay. Don Evaristo, bulong niya. Hindi ko po alam kung naririnig ninyo ako. Ako po si Isabel. Hindi po ako mayaman, hindi rin po ako eksperto. Pero aalagaan ko po kayo ng maayos. Pangako po. Sa labas ng pinto, hindi niya alam na may nakikinig. Si Nardo Quilan, ang janitor na tahimik na nagmamap ng hallway, ay saglit na napatingin sa kanya mula sa maliit na siwang ng pinto. Hindi ito nagsalita, pero sa mukha nito, tila may nakita siyang kakaiba kay Isabel. Isang taong hindi pa nadudungisan ng takot sa loob ng ospital na iyon. Pagsapit ng hating gabi, lumabas sandali si Isabel para kumuha ng mainit na tubig. Sa hallway, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap sa medication room. Hindi niya sinasadyang makinig, pero malinaw ang boses ni Nurse Ivanka Relosa. Probinsyana talaga ang kinuha. Nakakatawa. Akala yata ni Attorney Virion ang santo ang kailangan dito. Sumagot ang isa pang nurse, si Trixen Davao. Hayaan mo na, hindi rin tatagal yan. Lahat ng pumapasok sa kwartong iyon natatakot. Basta wag lang siyang masyadong mausisa. Alam mo naman ang sabi ni Doc. Hindi na gumalaw si Isabel. Pinakinggan niya ang sariling paghinga. Mausisa. Iyon ang salitang tumama sa kanya.
Bumalik siya sa kwarto na tila mas mabigat ang dala kaysa sa mainit na tubig. Umupo siya sa tabi ni Don Evaristo at tinignan ang mukha nito. Don Evaristo, may mga ayaw yatang ako dito, pero sabi ng nanay ko, wag daw akong nagpapakain sa takot. Sa gabing iyon, habang ang buong ospital ay tila natutulog ilalim ng liwanag ng puting ilaw, nagsimula ang unang araw ni Isabel bilang tagapag-alaga ng bilyonaryong hindi gumigising. Hindi niya pa alam ang buong lihim. Hindi niya pa alam kung sino ang tunay na kalaban. Pero sa loob ng malamig na kwartong iyon, sa pagitan ng tunog ng makina at katahimikan ng isang lalaki na tila nakakulong sa sariling katawan, unti-unting nabuo sa puso ni Isabel ang pangakong hindi na basta trabaho ang haharapin niya. Dahil kung totoo ang sinabi ni Attorney Virion na may mga taong ayaw ng gumising si Don Evaristo, ibig sabihin, ang pagbabantay niya sa matanda ay hindi lang para sa 10 milyon. Baka ito na rin ang laban na magpapatunay kung hanggang saan kayang manindigan ng isang dalagang lumaki sa putik, dasal at utang. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan habang tahimik ang gabi at ang lahat ay tila nagpapahinga na, may mga taong gising pa rin, hindi dahil gusto nila, kundi dahil may buhay na nakasalalay sa pagbabantay nila. At sa bahaging ito ng kwento, masusubok kung hanggang saan kayang tiisin ni Isabel ang pagod, takot at panlalait habang unti-unti niyang nadidiskubre na ang katahimikan ng isang ospital ay pwedeng magtago ng pinakamaingay na kasinungalingan. Mula ng unang gabing maiwan si Isabel sa private suite ni Don Evaristo Mavendria, naging iba na ang takbo ng oras sa buhay niya. Hindi na niya nasusukat ang araw sa pagsikat ng araw sa palayan o sa tunog ng manok sa umaga. Sa San Aurelio Medical Pavilion, ang oras ay sinusukat niya sa tunog ng monitor, sa patak ng swero, sa oras ng gamot, sa pagpalit ng posisyon ng katawan ni Don Evaristo at maging sa bawat paghinga ng matandang bilyonaryong tila nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa unang buwan, halos hindi natutulog si Isabel. Kahit may maliit na kama sa gilid ng suite, madalas ay nakaupo lang siya sa silya malapit sa kama ni Don Evaristo. Hawak ang maliit na notebook na kung saan niya isinusulat ang oras ng bawat gamot, temperatura, paggalaw ng kamay, pagbabago sa paghinga, at maging ang mga pangalan ng pumapasok sa kwarto. Hindi iyon nakalagay sa kontrata, pero ginagawa niya. Sabi nga ni Lola Pasing, ang nag-aalaga ng may sakit, hindi lang kamay ang gamit, mata, tenga, at puso. Tuwing madaling araw, kapag wala nang masyadong pumapasok, maingat niyang pinupunasan ang mukha ni Don Evaristo ng maligamgam na tuwalya. Inaayos niya ang unan upang hindi sumakit ang leeg nito. Minamasahe niya ang palad at daliri, tulad ng ginagawa niya noon kay Mang Lontian. Don Evaristo, mahina niyang sabi isang gabi, habang pinapahiran ng lotion ang tuyong kamay nito. Alam niyo po, kapag ganitong oras sa amin sa Malabukid, maririnig na ang mga kuliglig. Minsan maingay sila, pero kapag sanay ka, parang musika na rin. Walang sagot ang matanda. Tanging mahinang tunog ng makina ang naroon. Si tatay ko po minsan hindi rin makapagsalita ng malinaw, pero kinakausap ko pa rin siya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya lahat, pero naniniwala ako na nararamdaman niya. Saglit siyang tumingin sa mukha ni Don Evaristo. Payapa ito, ngulit malalim ang bakas ng pagod sa noo. Napaisip si Isabel kung anong klaseng buhay ang dinaanan ng taong ito bago siya nahiga ng walang malay. Mayaman, makapangyarihan, kinatatakutan marahil ng marami. Pero ngayon, hindi nito kayang itaboy ang lamok. Hindi nito kayang sabihin kung masakit ang likod nito. Hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili sa mga taong papasok at lalabas sa silid niya. Sa pagtatapos ng unang buwan, naging mas maayos ang routine ni Isabel. Natuto siyang gumalaw ng tahimik sa loob ng suite. Natuto siyang makipag-usap sa mga nurse nang hindi nagpapakita ng inis kahit ramdam niyang minamaliit siya. Ngunit kahit gaano siya kaingat, hindi nawala ang pangiinsulto. Isang umaga, pumasok si Nurse Ivan Carelosa, dala ang tray ng gamot. Nakaayos ang buhok nito,
pulido ang makeup at laging may tinging tila sinusukat ang halaga ng tao batay sa sapatos. "Oh, caregiver, alis ka muna riyan. Kami ang may alam dito." Tumayo si Isabel. "Sige po, nurse, pero pwede ko po bang makita muna ang label ng gamot bago ninyo iturok para maisulat ko lang po sa log?" Napahinto si Ivanka. "Excuse me? Sinusulat ko lang po lahat ng binibigay sa kanya." "Hindi mo trabaho ang mag-audit ng gamot," matigas na sagot ni Ivanka. "Hindi ko naman po ino-audit. Gusto ko lang pong kumpleto ang record ko." Mula sa pinto, biglang tumunog ang boses ni Nurse Trixen Davao. "Ate Ivanka, hayaan mo na. Baka sa probinsya nila, lahat sinusulat pati kag-ubo ng kalabaw." Nagtawanan silang dalawa. Hindi sumagot si Isabel. Kinuha niya ang notebook at tahimik na umupo sa gilid. Pero sa loob niya, malinaw niyang tinandaan ang reaksyon ni Ivanka. Bakit ganun ang galit nito sa simpleng pagtatala ng gamot? Pagdating ng ikalawang buwan, nagsimula ang paninira sa kanya sa labas ng kwarto. May kumalat na post sa social media mula sa hindi kilalang account. Larawan iyon ni Isabel na kuha habang nakaupo siya sa hallway, halatang pagod at nakayuko. Ang caption, "Probinsyanang caregiver, biglang yumaman daw dahil sa comatose billionaire. Abangan ang susunod na kabit serye sa San Aurelio." Hindi alam ni Isabel kung sino ang kumuha ng litrato, pero alam niya kung sino ang matutuwa dito. Nang araw din iyon, dumating si Corvina Alcantara sa suite, nakasuot ng mamahaling damit at mataas na takon na tumutunog sa sahig na parang bawat hakbang ay sinadyang iparinig. "Nakita mo na ba ang post tungkol sa'yo?" tanong ni Corvina. Kunwari ay naaawa. Hindi sumagot si Isabel. Patuloy niyang inaayos ang kumot ni Don Evaristo. Ang hirap talaga kapag ang taong galing sa wala biglang nakakita ng pera. Minsan, nakakalimutan na nila kung saan sila lulugar. Doon tumingin si Isabel. "Ma'am, kung may kailangan po kayo sa Don Evaristo, sabihin niyo lang po. Pero kung ako lang po ang pakay ninyo, marami pa po akong kailangan gawin." Naningit ang mata ni Corvina. "Ang tapang mo pala." "Hindi po. Pagod lang po ako makinig sa pangiinsulto." Saglit silang natahimik si Corvina. Tila hindi sanay na sinasagot siya ng ganon. Pagkatapos ay numiti ito ng malamig. "E-enjoyin mo ang pagiging mahalaga mo habang may kontrata ka pa. Dahil kapag natapos ang 6 na buwan, babalik ka rin sa putik na pinanggalingan mo." Napalunok si Isabel. Masakit ang sinabi, pero hindi siya umiyak, hindi sa harap ni Corvina. Pagkaalis nito, lumapit siya kay Don Evaristo. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at pabulhong na sinabi, "Narinig niyo po yun? Putik daw po ang pinanggalingan ko. Totoo naman po, pero hindi lahat ng galing sa putik marumi ang pagkatao." Sa pagtatapos ng 3 buwan, dumating ang unang liham mula sa Malabukid. Ipinadala iyon ni Cario sa tulong ni Ma'am Delindra. Nakapaloob sa envelope ang isang papel na may sulat kamay ng kapatid niya. "Ate Isabel, okay na si tatay. Nakakakain na siya ng kaunti. Sabi ni nanay, huwag kang mag-alala sa amin. Pero namimiss ka namin. Nag-aaral akong mabuti gaya ng sabi mo. Kapag bumalik ka, may ipapakita akong medalya. Huwag kang masyadong magpupuyat. Baka ikaw naman ang magkasakit." Paulit-ulit binasa ni Isabel ang liham. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, napangiti siya ng totoo. Itinago niya iyon sa ilalim ng una niya, katabi ng rosaryong bigay ni Nanay Udang. Noong gabing iyon, binasahan niya si Don Evaristo. "May kapatid po akong si Cario," kwento niya. "Makulit iyon pero mabait. Sabi niya, yayaman daw siya para bilhin lahat ng utang namin. Bata pa lang, marunong ng mangarap para sa pamilya." Habang nagsasalita siya, napansin niyang bahagyang tumaas ang reading sa monitor. Hindi niya alam kung nagkataon lang. Lumapit siya at tiningnan ang mukha ng matanda. "Naririnig niyo po ba ako?" Bulong niya. Walang sagot, ngunit sa loob ng puso ni Isabel, may maliit na pag-asang gumalaw. Habang lumalalim ang mga buwan, nakilala rin ni Isabel ang ilang taong naging liwanag sa loob ng malamig na ospital. Si Manang Belay, ang cafeteria cook, ang madalas magtabi sa kanya ng mainit na arroz caldo kapag alam nitong hindi pa siya kumakain. "O iha," sabi ni Manang Belay minsan,
Iniyabot ang mangkok. Huwag mong hayaang puro pasyente ang inaalagaan mo. May katawan ka rin. Salamat po Manang. Babayaran ko po ito pag sweldo ko. Ay nako, huwag mo na akong insultuhin. Libre iyan. Bayaran mo na lang ako kapag may sarili ka ng klinik sa baryo ninyo. Napatingin si Isabel. Paano niyo po nalaman iyon? Lagi mong kinikwento sa matanda. Nakangiting sagot ni Manang Belay. Maganda ang pangarap mo. Doon unang nabanggit ni Isabel ng malinaw ang pangarap niyang magpatayo ng maliit na klinik sa Malabukid. Hindi malaki, hindi marangya. Kahit 2 kama, isang medicine cabinet at isang nurse lang na pwedeng takbuhan ng mga tao kapag may lagnat, sugat o buntis na mga anak. Ayaw niyang maranasan ng iba ang naranasan nila. Ang halos mawalan ng mahal sa buhay dahil lang malayo ang ospital at wala silang pera. Naging kakampi rin si Doktora Maelora Tinillo, isang resident doctor na tahimik ngunit mapanuri. Hindi ito tulad ni Dr. Severino na laging may lamig sa boses. Si Doktora Maelora, kahit pagod, marunong makinig. Isang gabi, nadatnan niya si Isabel na nakatitig sa medication chart. May problema? Nagulat si Isabel. Wala po Droka, nagtitingin lang po ako. Hindi wala ang mukha mo. Nag-atubili si Isabel, pero naisip niyang kailangan na niyang magsalita kahit kaunti. Droka, normal po ba na minsan pagkatapos ng gamot ni Don Evaristo, parang bumibigat ang paghinga niya? Hindi naman palagi, pero may oras po na napapansin ko. Kinuha ni Doktora Maelora ang chart at binasa. Anong oras madalas? Ipinakita ni Isabel ang notebook niya. Isa-isang tiningnan ng doktora ang mga tala. Habang tumatagal, kumukunot ang noo nito. Ginama mo lahat ng record na ito, Isabel? Opo, para hindi po ako malito. Hindi ito simpleng record, Isabel. Mas detalyado pa ito kaysa sa ilang official logs dito. Kinabahan si Isabel. May mali po ba doon? Hindi agad sumagot si Doktora Maelora. Wala pa akong masasabi, pero ipagpapatuloy mo ang pagsusulat. At huwag mong ipapakita kung kani-kanino ang notebook na ito. Mula noon, lalong naging maingat si Isabel. Sa ika-4 na buwan, isang gabi matapos linisin ang kwarto, nakita ni Nardo Quilan ang isang piraso ng papel sa basurahan malapit sa nurse's station. Hindi niya sana papansinin, pero nakita niya ang pangalan ni Don Evaristo. Tahimik niyang itong kinuha at kinabukasan, iniabot kay Isabel habang nasa hallway sila. Miss Isabel, mahinang niyang sabi, baka kailangan mo ito. Ano po ito, Kuya Nardo? Hindi ko alam, pero nakita ko sa basurahan. Punit-punit, pinagdikit ko lang. Nang binuksan ni Isabel, namlamig ang mga kamay niya. Kopya iyon ng lumang test result. May bahagi roon na nagpapakita ng kakaibang reaksyon ni Don Evaristo sa isang uri ng gamot. Sa ibaba, may note na nagsasabi na dapat iwasan ng mataas na dosage. Kuya Nardo, bulong ni Isabel. Saan niyo po nakita ito? Sa basurahan malapit sa medication room. Pero wag mong sasabihin na ako ang kumuha. May pamilya ako, Miss Isabel. Ayaw kong mawalan ng trabaho. Hindi ko po kayo ilalagay sa panganib. Dinala ni Isabel ang papel kay Doktora Maelora. Nang makita ito ng doktora, naging seryoso ang mukha nito. Isabel, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na hindi dapat ibinibigay sa kanya ang gamot sa ganong dosage? Oo, at kung tama ang hilaha mo, may dahilan kung bakit bumibigat ang paghinga niya pagkatapos ng ilang medication rounds. Droka, nanginginig ang boses ni Isabel. May nagpapahamak po ba sa kanya? Tumingin si Doktora Maelora sa paligid bago sumagot. Hindi ko pa pwedeng sabihin yan ng walang ebidensya. Pero mula ngayon, itatago natin ang papel na ito. At kailangan nating malaman kung sino ang nag-utos ng dosage. Hindi alam ni Isabel na habang nag-uusap sila sa gilid ng storage room, may aninong dumaan sa dulo ng hallway. Si Nurse Trixie niyon, at kahit hindi nito narinig ang lahat, nakita nitong may hawak silang papel. Pagdating ng 5 buwan, lalong bumigat ang pakiramdam sa suite ni Don Evaristo. Mas madalas nang dumating si Malvar, mas madalas na ring magtanong si Corvina kung kailan matatapos ang kontrata ni Isabel.
Si Dr. Severino naman ay tila lalong nagiging mainitin ang ulo kapag nakikita niyang nagsusulat si Isabel sa notebook. "Pwede bang tigilan mo na yung kakasulat?" sabi nito isang araw. "Record ko lang po ito, Doc." "Record para saan? Para magmukha kang magaling? Para po walang makalimutan." Lumapit si Dr. Severino, mababa ang boses. "Makinig ka, Sabelina. Hindi lahat ng nakikita mo, naiintindihan mo. At hindi lahat ng naiintindihan mo, dapat mong pakialaman." Naramdaman ni Isabel ang takot pero hindi siya umiwas ng tingin. "Opo, Doc." Ngunit sa isip niya, lalo siyang nagduda. Isang gabing malakas ang ulan, nangyari ang pinakamatinding krisis. Si Nurse Trixen ang naka-duty. Dala nito ang bagong swero at gamot. Nasa gilid si Isabel, nag-aayos ng kumot. Napansin niyang hindi ipinakita ni Trixen ang label at mabilis nitong ikinabit ang swero. "Nurse, ano pong gamot iyan?" "Routine," maikli nitong sagot. "Pwede ko pong makita?" "Hindi." Ilang minuto lang ang lumipas, biglang bumilis ang tunog ng monitor. Ang dating maayos na ritmo ay naging mas mabilis, mas nakakatakot. Namutla ang mukha ni Don Evaristo. Gumalaw ang dibdib nito na parang nahihirapang huminga. "Nurse Trixen!" sigaw ni Isabel. "May mali!" "Tumabi ka," sagot ni Trixen, pero halip na tanggalin ang swero, tila nataranta ito. Hindi na naghintay si Isabel. Pinindot niya ang emergency call button at mabilis na tumakbo sa hallway. "Doktora Maylora!" sigaw niya. "Tulungan niyo po kami! Si Don Evaristo!" Nasa kabilang dulo si Doktora Maylora, kausap ang isang intern. Nang marinig si Isabel, agad itong tumakbo. Pagpasok nila sa suite, tinignan ng doktora ang swero at gamot. "Sino ang nagkabit nito?" matalim na tanong ng doktora. Si Trixen ay hindi makasagot. "Tanggalin iyan, now!" utos ng doktora. Nagkagulo ang kwarto. Pumasok ang ilang nurse. Dumating si Dr. Severino, naggalit na galit. "What is happening here?" sigaw nito. Humarap si Isabel, naninginig pero matatag. "Doc, pagkatapos pong ikabit ni Nurse Trixen ang swero, biglang bumaba ang lagay ni Don Evaristo. Hindi niya po ipinakita ang gamot." "Tumahimik ka," sigaw ni Dr. Severino. "Wala kang karakatang mag-akusa." "Hindi po ako nung-aakusa. Sinasabi ko lang po ang nakita ko. At kung hindi po ako pumindot ng emergency, baka lumala pa siya." Tumingin si Doktora Maylora kay Dr. Severino. "We need to review the medication order." "Hindi kailangan," matigas na sagot nito. "Kailangan," mariing sagot ng doktora. "Because this patient almost crashed." Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel na may takot na dumaan sa mata ni Dr. Severino. Mabilis lang, halos isang kisap mata lang, pero nakita niya. Nang maging stable muli si Don Evaristo, lumabas si Isabel sa hallway at naupo sa bench. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Lumapit si Manang Belay, dala ang baso ng tubig. Sumunod si Nardo, tahimik na nakamasid. "Anak," sabi ni Manang Belay, "uminom ka muna." Tinanggap ni Isabel ang tubig. "Akala ko po mawawala siya, pero hindi, dahil nandyan ka." Umiling si Isabel. "Hindi ko alam kung kaya ko pa." Dumating si Doktora Maylora at umupo sa tabi niya. "Isabel, dahil sa ginawa mo, buhay pa siya. Pero mula ngayon, mas magiging delikado ito." Tumingin si Isabel sa kwarto ni Don Evaristo. Sa likod ng pinto, naroon ang matandang hindi pa rin gumigising. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi aksidente ang lahat. May gumagalaw sa dilim, may pumipigil sa paggising ng bilyonaryo. Pinunasan ni Isabel ang luha niya at tumayo. "Kung mas madelikado na po," sabi niya, "mas kailangan ko pang manatili." Sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng San Aurelio Medical Pavilion, hindi na lamang caregiver si Isabel. Siya na ang nag-iisang taong naglalakas loob humarang sa pagitan ng isang walang malay na bilyonaryo at ng mga taong gustong tuluyang patahimikin ito. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat buhay, may araw na tahimik lang nagsisimula,
pero biglang nagiging araw na hindi na makakalimutan ng lahat. May mga sandaling ang katotohanan, kahit matagal ikinulong sa dilim, kusa pa ring humahanap ng liwanag. At sa bahaging ito, darating ang araw na hindi lang buhay ni Don Evaristo ang nakataya, kundi pati ang dangal, tapang at katotohanang ipinaglaban ni Isabel. Kinabukasan matapos ang gabing muntik nang bumagsak ang kalagayan ni Don Evaristo, tila mas naging malamig ang hangin sa San Aurelio Medical Pavilion. Hindi iyon dahil sa aircon ng VIP wing. Iba ang lamig niya naramdaman ni Isabel. Lamig ng takot, lihim at mga matang nagbabantay sa bawat kilos niya. Mula nang sigawan niya ang hallway para tawagin si Dr. Maylora, alam ni Isabel na hindi na siya basta probinsyanang caregiver sa paningin ng mga taong gustong manahimik siya. Para kina Malvar, Corvina, Dr. Severino, Nurse Ivanka at Nurse Trixen, isa na siyang sagabal. Isang simpleng dalagang hindi nila inaasahang magiging tinik sa lalamunan ng kanilang mga plano. Sa loob ng suite, nakaupo si Isabel sa tabi ni Don Evaristo habang hawak ang maliit niyang notebook. Mas makapal na iyon ngayon, puno ng petsa, oras, pangalan, gamot, pagbabago sa monitor at mga pangyayaring hindi papansinin ng iba ngulit mahalaga sa kanya. Nasa pagitan ng mga pahina ang ilang kopya ng ebidensyang na itago nila ni Dr. Maylora. Ang punit na test result na pinagdugtong ni Nardo, litrato ng maling dosage at listahan ng mga oras na palaging lumalala ang paghinga ni Don Evaristo pagkatapos ng gamot ni Dr. Severino. Pumasok si Dr. Maylora ng tahimik. May pagod sa mukha nito pero mas matindi ang determinasyon sa mga mata. "Isabel, may balita ako." Tumayo si Isabel. "Ano po iyon, doktor?" May legal order na raw na ihahain ngayong araw. Pipilitin nilang ilipat ang medical decision kay Malvar. Kapag nangyari iyon, maaari nilang ipatigil ang life support ni Don Evaristo sa ngalan ng family decision. Parang may humigpit na kamay sa dibdib ni Isabel. "Pero buhay pa po siya. Stable na po pagkatapos niyong tanggalin ng swero kagabi." "Alam ko, pero kapag sila ang nakakontrol ng dokumento, mahihirapan tayong lumaban, lalo na kung kasama nila si Dr. Severino." Napatingin si Isabel kay Don Evaristo. Tahimik lang ang matanda. Nakapikit, tila walang alam sa unos na papalapit sa kanya. Pero sa loob ng 6 na buwan, natutunan ni Isabel na huwag maliitin ang katahimikan ng isang pasyente. Minsan, sa katahimikan, naroon ang pinakamatinding laban. "Nasaan po si Attorney Lirion?" tanong niya. "Papunta na, pero baka mauna sila." Hindi pa man tapos magsalita si Dr. Maylora, bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si Malvar Mavendria na nakasuot ng dark gray suit. Kasunod niya si Corvina Alcantara, nakataas ang baba at may hawak na maliit na handbag na tila pang display lamang. Nasa likod nila si Dr. Severino Praxedes kasama sina Nurse Ivanka at Nurse Trixen. May 2 pang security guard sa labas. "Good morning," malamig na bati ni Malvar. Mukhang kumpleto ang mga bida sa drama. Hindi sumagot si Isabel. Nakatayo siya sa tabi ni Don Evaristo, hawak ang maliit niyang notebook sa dibdib. Lumapit si Corvina at guminis. "Isabel, tapos na ang palabas mo. 6 months na. You did your job. Kunin mo ang bayad mo at bumalik ka na sa probinsya ninyo." "Hindi pa tapos ang trabaho ko," mahinang sagot ni Isabel. "Buhay pa si Don Evaristo." "Exactly," insitut si Dr. Severino. "Alive only because of machines. Hindi na ito dignified." Napatingin si Dr. Maylora. "With all due respect, Doctor, hindi po kayo pwedeng magdesisyon ng walang proper review. He responded to stabilization last night." "Resident ka lang, Dr. Tinio. Huwag kang umastang na mas alam mo ang kaso kaysa sakin." Lumapit si Malvar kay Don Evaristo at tinignan ang mukha ni Don Evaristo. Walang lungkot sa mga mata niya. Kung mayroon man, iyon ay pagkakainip. 6 na buwan na siyang ganyan. Ang kumpanya naghihintay. Ang pamilya naghihintay. Ang mundo hindi titigil para sa isang matandang hindi na babalik. Kumuyom ng kamay ni Isabel. Hindi niya makaiwasan na kayang sabihin na yon ng isang pamangkin sa harap mismo ng taong nagpalaki at nagpayaman ng pangalan nila. "Hindi po ninyo alam kung babalik siya o hindi," sabi ni Isabel. "At ikaw ang nakakaalam. Ikaw, isang tagalinis ng katawan ng pasyente." "Hindi po ako doktor, pero araw-araw ko siyang kasama.
Nakikita ko pong lumalaban pa siya. Tumawa si Corvina. Nakakatawa ka talaga. Akala mo siguro dahil kinakausap mo siya gabi-gabi, may milagro kang magagawa. Doon pumasok si Attorney Verion. Mabilis ang hakbang, bit-bit ang leather folder. Sa likod niya ay may dalawang lalaking nakabarong na halatang mula sa legal department ng ospital. Walang gagalaw sa life support ni Don Evaristo. Mariing sabi ni Verion. Ngumiti si Malvar. Late ka yata, attorney. May hawak kaming dokumento. Inabot ni Malvar ang papel kay Verion. Binasa ito ng abogado. Habang tumatagal, mas sumisikip ang mukha niya. Peking pirma ito, sabi ni Verion. Malakas na akusasyon yan, sagot ni Malvar. Dahil malakas din ang kapal ng mukha ninyo. Biglang bumigat ang katahimikan. Si Corvina ay napasinghap. Si Dr. Severino naman ay halatang nainis. Careful, attorney. Baka makasuhan ka rin. Matagal na akong handang makasuhan para sa katotohanan. Ang tanong, handa ka bang makulong para sa ginawa mo? Nagkatinginan sina Malvar at Dr. Severino. Isang mabilis na tingin, ngunit sapat pa para mapansin ni Sabel. Humakbang si Sabel pasulong. Attorney, may ipapakita po ako. Sabel, bulong ni Drama Elora, halatang nag-ahalala. Pero hindi na umatras si Sabel. Inilapag niya ang notebook sa maliit na mesa at binuksan sa mga pahinang may marka. Nanginginig ang kamay niya, ngunit malinaw ang boses. Narito po ang lahat ng oras ng gamot, pangalan ng nurse na pumasok at pagbabago sa vital signs ni Don Evaristo. Ilang beses pong lumana ang paghinga niya pagkatapos ng gamot na hindi tugma sa lumang test result niya. Ano na namang imbento ito? Singhal ni Nurse Ivanka. Hindi siya pinansin ni Isabel. Inilabas niya ang punit na papel na pinagdugtong ni Nardo. Ito po ang lumang test result na tinapon sa basurahan, malapit sa medication room. Nakalagay po rito na may bawal na dosage kay Don Evaristo. Pero yun pa rin po ang ibinibigay sa kanya. Mabilis na lumapit si Dr. Severino. Give me that. Humakbang si Drama Elora sa pagitan nila. Hindi ninyo gagalawin ang ebidensya. Ebidensya. Sarkastikong sabi ni Corvina. Papel na galing sa basura. Ganyan pala ang klase ng investigasyon ng mga mahihirap. Doon nagsalita si Nardo mula sa pinto. Tahimik siyang pumasok, hawak ang mop, pero seryoso ang mukha. Ako ang nakita niyan, napalingon ang lahat. Nardo, bawalan ni Dr. Severino. Bumalik ka sa trabaho mo, trabaho ko pong linisin ang ospital. Pero hindi kasama roon ang paglilinis ng kasalanan ninyo. Nanlaki ang mata ni Nurse Trixen. Nagpatuloy si Nardo. Nanginginig pero buo ang loob. Noong gabi ng aksidente ni Don Evaristo, may nakita akong binurang file sa CCTV room. Hindi ako nagsalita noon dahil natatakot akong mawalan ng trabaho. Pero nung nakita kong muntik na siyang mamatay kagabi, hindi ko na kaya. Namula ang mukha ni Malvar. Sinungaling kang janitor, may kopya ako. Nagulat ang lahat. Maging si Isabel ay hindi alam yon. Inilabas ni Nardo ang maliit na flash drive mula sa bulsa niya. Hindi malinaw lahat, pero may oras, may hallway footage, at may lalaking kamukha ninyo Sir Malvar na pumasok sa restricted wing noong gabing sinasabing nasa ibang bansa kayo. Biglang namutla si Corvina. Enough! Sigaw ni Malvar. Security, paalisin ang mga taong ito. Pero hindi gumalaw ang security guard dahil sa likod nila dumating ang hospital director na si Dr. Celestian Aruego kasama ang 2 pulis at isang representative mula sa board ng San Aurelio. Ano ang kaguluhan nito? Tanong ni Dr. Aruego. Si Attorney Verion ang humarap. Director, bago ninyo payagan ang kahit anong desisyon tungkol kay Don Evaristo, kailangan ninyong makita ang mga ebidensya. May indikasyon ng attempted murder, medical sabotage, forged consent, at conspiracy. Ridiculous, sigaw ni Dr. Severino. Sa gitna ng ingay, biglang tumunog ng mabilis ang monitor. Napalingon si Isabel. Don Evaristo, bahagyang gumalaw ang daliri ng matanda. Noong una, akala niya ay imahinasyon lamang, pero muli itong gumalaw. Mabagal, mahina, parang isang taong kumakatok sa loob ng napakadilim na silid. Drama Elora! Gumalaw po ang kamay niya. Lumapit agad ang doktora. Tiningnan ng mata ni Don Evaristo, sinuri ang response at mabilis na nag-utos sa nurse na hindi kasabsab. Check pupil response. Prepare neuroconsult. Now. Pero hindi na narinig ni Isabel ang lahat. Nakatuon siya sa mukha ni Don Evaristo. Lumapit siya, halos lumuhod sa gilid ng kama, hawak ang kamay nitong unti-unting gumagalaw. Don Evaristo,
Iiyak niyang sabi, "Kung naririnig niyo po ako, lumaban po kayo. Hindi pa tapos ang laban ninyo. Nandito po kami. Nandito po ako." Tahimik ang lahat. Maging si Malvar ay natigilan. Maging si Corvina ay hindi makapagsalita. Maging si Dr. Severino ay umatras ng isang hakbang. At sa loob ng kwartong iyon, matapos ang 6 na buhang katahimikan, dahan-dahang gumalaw ang talukap ng mata ni Don Evaristo. Una ay bahagya lamang, pagkatapos ay tuluyan itong bumuka. Nayanig ang buong silid. "Sir?" nanginginig na sabi ni Doktora Maylora. "Don Evaristo, naririnig ninyo ba kami?" Ang mga mata ng matanda ay malabo pa. Pagod, ngunit buhay. Gumala ang tingin niya sa paligid hanggang mapunta kay Isabel. Mahina niyang pinisil ang kamay nito. Napaawang ang labi ni Isabel. "Don Evaristo!" Huminga ng hirap ang matanda. Tila kinakalaban niya ang sariling katawan para makapagsalita. Lumapit ang doktora, ngunit itinaas ni Don Evaristo ang isang daliri, parang pinipigilan siyang tumigil. "Malvar," paos na sabi niya. Nanigas si Malvar. "Tito?" bigla nitong sabi, pilit ang ngiti. "Nagising ka, salamat sa Diyos." Dahan-dahang lumingon si Don Evaristo sa kanya. Ang mga mata nitong ilang buwang nakapikit ay ngayon punong-puno ng sakit at galit. "Narinig ko," hirap niyang sabi. "Lahat." Walang gumalaw. "Narinig ko kayo ni Severino," dagdag niya. "Noong gabi sa estate, akala ninyo patay na ako." Napaatras si Dr. Severino. "He is confused. This is post-coma disorientation." Pero nagsalita muli si Don Evaristo. Mas mahina, ngunit mas malinaw. "Hindi aksidente." Napahawak si Corvina sa braso ni Malvar. Si Malvar naman ay tila hinigop ang kulay sa mukha. "Itinulak nila ako," sabi ni Don Evaristo, "para kunin ang kumpanya." Parang sumabog ang katahimikan. Nagsalita ang hospital director, ang mga pulis ay agad lumapit, at si Attorney Virion ay inilabas ang phone para itala ang pahayag. Si Doktora Maylora naman ay patuloy na sinusuri si Don Evaristo, habang si Isabel ay hindi binitiwan ang kamay ng matanda. "Hindi totoo iyan," sigaw ni Malvar. "Hindi siya nasa tamang pag-iisip." Ngunit mas mabilis na kumilos ang mga pulis. Isa sa kanila ang humarap kay Malvar. "Mr. Mavendria, kailangan po ninyong sumama sa amin para sa investigasyon. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin." "May witness statement, possible forged document, medical evidence, at CCTV file," sagot ni Attorney Virion. "Subukan mong tumakbo, Malvar." Si Dr. Severino ay tinangkang lumabas, ngunit hinarang siya ni Nardo sa pinto. Hindi siya sinaktan ni Nardo. Tumayo lang ito sa harap niya. Hawak pa rin ang map, ngunit ngayon ay mas mataas pa sa kahit sinong may posisyon sa silid. "Saan kayo pupunta, Doc?" tanong ni Nardo. Maya-maya, kinuha rin ng pulis sina Dr. Severino, Nurse Ivanka at Nurse Trixen. Si Trixen ay umiiyak na at paulit-ulit na nagsasabing inutusan lang siya. Si Ivanka naman ay hindi makatingin kay Isabel. Si Corvina, sa harap ng mga taong dati niyang minamata, ay tuluyang napaupo sa silya, nanginginig at walang maipakitang yabang. Habang inilalabas sila sa hallway, kumalat ang balita sa buong ospital. Mga doktor, nurse, staff, pasyente at bisita ay nagsilabasan. May bilyonaryong nagising matapos ng 6 na buwan. May sabwatan, may tangkang pagpatay, may probinsya ng caregiver na nag-ipon ng ebidensya, may janitor na nagtago ng kopya ng CCTV, may resident doctor na lumaban sa nakakataas. At sa gitna ng lahat, nandoon si Isabel. Payak ang suot, pagod ang muka, nangingilid ang luha, pero nakatayo pa rin. Kinagabihan, matapos mailipat si Don Evaristo sa mas ligtas na intensive monitoring unit, kinausap siya ni Attorney Virion sa isang tahimik na sulok ng ospital. "Sabelina," sabi ng abogado, "natupad mo ang kontrata, pero higit pa roon ang ginawa mo." Umiling si Isabel.
Hindi po. Ginawa ko lang po ang dapat. Hindi lahat ng tao ginagawa ang dapat kapag delikado na. Tahimik si Isabel. Ang 10 milyon pagpapatuloy ni Virion, ipaproseso na. At may bilin si Don Evaristo kahit hirap pa siyang magsalita. Gusto kanyang protektahan. Gusto niyang kilalanin ka bilang isa sa mga taong nagligtas sa kanya. Napaiyak si Isabel, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil sa wakas, matapos ng 6 na buwang pagod at pangmamaliit, ay may nagsabing hindi sayang ang lahat. Lumapit si Doktora Maylora at marhang hinawakan ng balikat niya. Buhay siya, Isabel. Tumingin si Isabel sa salamin ng ICU kung saan natatanaw si Don Evaristo na nakahiga pa rin ngunit gising na. Mahina pa, marami pang pagdadaan ng gamutan, pero hindi na siya nakakulong sa dilim. Buhay po siya. Sagot ni Isabel. Sa likod nila, tahimik na nangumiti si Nardo habang si Manang Belay naman ay nagpupunas ng luha gamit ang gilid ng apron. At sa araw na iyon, ang San Aurelio Medical Pavilion, ang ospital na dating puno ng lihim, takot at kasinungalingan ay nayanig hindi dahil sa kapangyarihan ng mayayaman, kundi dahil sa tapang ng isang dalagang taga-bukid na hindi natakot manindigan para sa isang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang tunay na katapusan ng isang laban ay hindi nangyayari sa araw na nahuli ang mga may sala. Minsan, nagsisimula pa lang ang mas mahirap na laban kapag kailangan ng ayusin ang mga buhay na sinira ng kasinungalingan, gamutin ang mga sugat na hindi nakikita, at patunayan na ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang himala kundi nagpapatuloy sa bawat desisyon ginagawa pagkatapos nito. Pagkatapos ng araw na nayanig ang buong San Aurelio Medical Pavilion sa paggising ni Don Evaristo Mabendria, hindi na naging tulad ng dati ang ospital. Ang dating tahimik na VIP wing na puno ng yabang, lihim at takot ay napalitan ng mga investigador, abogado, pulis at mga miyembro ng board na ngayon ay pilit hinahanap kung paano nangyari ang lahat sa loob ng maraming buwan. Ang bawat pinto na dating nakasara sa katotohanan ay isa-isang binuksan. Ang bawat record na dating itinatago ay hinanap. Ang bawat empleyadong pinatahimik ng takot ay unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Ngunit para kay Isabel, kahit marami ang pumupuri sa kanya, hindi agad gumaan ang pakiramdam niya. Sa loob ng 6 na buwan, nasanay siyang gumising sa tunog ng monitor, matulog ng may kaba at maglakad sa hallway na tila may sumusunod sa bawat hakbang niya. Kahit gising na si Don Evaristo at nakakulong na si Namalbar, Dr. Severino, Nurse Ivanka at Nurse Trixen habang nagpapatuloy ang kaso, may bahagi pa rin ng dibdib niya ang hindi makapaniwalang tapos na ang gabing pinakakinatakutan niya. Isang umaga, nasa garden area ng ospital si Isabel. Doon siya umupo matapos sabuhin ni Doktora Maylora na kailangan din niyang pumahinga. Hawak niya ang lumang notebook na naging sandata niya sa buong laban. Makapal na iyon, puno ng sulat, luha, kaba at katotohanan. Napansin niya ang ilang nurse aide na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Dati, ang tingin sa kanya ay kakaiba. Parang siya ay isang probinsyanang naligaw sa mundong hindi para sa kanya. Ngayon, may halong paghanga at hiya ang mga mata nila. Lumapit si Manang Belay, dala ang mainit na pandesal at kape. O iha, huwag mong sabihing busog ka. Alam kong hindi ka pa kumakain. Napangiti si Isabel. Manang, parang mas binabantayan niyo pa ako kaysa sa mga pasyente rito. Aba, natural. Kung ikaw ang nagbantay sa bilyonaryo, ako naman ang magbabantay sa iyo. Baka malimutan mong tao ka rin. Umupo si Manang Belay sa tabi niya. Saglit silang nanihimik habang pinagmamasdan ang maliit na fountain sa garden. Manang, mahinang sabi ni Isabel, bakit parang hindi ako masaya? Dapat masaya ako, di ba? Buhay si Don Evaristo. Makakauwi na ako. May pambayad na kami sa utang. Pero parang may bigat pa rin. Tiningnan siya ni Manang Belay ng may lungkot at lambing. Kasi anak, ang taong lumaban ng matagal, hindi agad marunong magpahinga. Akala ng katawan mo may kalaban pa, pero matututo ka rin. Dumating si Doktora Maylora habang hawak ang ilang medical papers. Mas maaliwalas na ang mukha nito kaysa sa mga nakaraang linggo. Isabel, sabi nito, hinihintay ka ni Don Evaristo. Gusto niya kang makausap.
Tumayo agad si Isabel. Ayos na po ba siya? Mahina pa rin pero mas malinaw na siyang magsalita at matigas ang ulo niya, kagaya ng ibang pasyenteng ayaw magpahinga. Nang pumasok si Isabel sa private recovery room, nakita niya si Don Evaristo na nakahiling sa mas mataas na unan. Wala na ang dating ganap na katahimikan sa mukha nito. Payat pa rin siya, mahina at halata ang epekto ng mahabang pagkakukoma, ngunit ang mga mata niya ay buhay na buhay na. Nasa gilid si Attorney Birion, may hawak na dokumento at si Nardo naman ay nasa may pinto, tila nahiliyang pumasok kahit tinawag siya. Lumapit ka sa Belina, paos na sabi ni Don Evaristo. Lumapit si Isabel at bahagyang yumuko. Kamusta po ang pakiramdam niya, Don Evaristo? Parang binangga ng tren, mahinang biro nito, pero buhay, dahil sa'yo. Umiling si Isabel. Hindi lang po dahil sa akin. Nandyan po si Doktora Maylora, si Kuya Nardo, si Attorney Birion, si Manang Belay. Alam ko, putol ni Don Evaristo, pero ikaw mang nanatili noong pinakamadaling umalis. Napayuko si Isabel. Hindi ko alam kung paano kayo magpapasalamat. Sabi ng matanda. 6 na buwan akong nakakulong sa dilim. Hindi ko kayang gumalaw. Hindi ko kayang magsalita. Pero may mga oras na may naririnig ako. Boses mo. Kwento mo tungkol sa palayan. Tungkol sa tatay mong si Luntian. Tungkol sa kapatid mong si Karyo. Tungkol sa pangarap mong klinik sa baryo. Napaangat ang tingin ni Isabel. Naririnig niyo po talaga. Hindi palagi. Parang nasa ilalim ako ng tubig. Pero kapag nagsasalita ka, parang may ilaw. Kaya lumaban ako. Hindi napigilan ni Isabel ang luha. Ilang buwan niyang kinakausap si Don Evaristo nang walang kasiguraduhan kung may nararating ba ang mga salita niya. Ngayon, alam niyang hindi pala nasayang kahit isang gabi. Inabot ni Attorney Birion ang isang folder kay Isabel. Ito ang bunang bahagi ng bayad sa kontrata mo, sabi ng abogado. Naiproseso na, nakaayos ang legal documents, at may dagdag na assistance mula mismo kay Don Evaristo para sa pamilya mo. Napaatras si Isabel. Attorney, sapat na po ang nasa kontrata. Hindi ko po kailangan ng sobra. Doon ngumiti ng mahina si Don Evaristo. Hindi iyon sobra. Utang ko ang buhay ko. Pero mas mahalaga rito, gusto kong ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Nursing, sagot ko lahat. Napatakip si Isabel sa bibig. Don Evaristo! At hindi iyon limos, dagdag ng matanda. Investment iyon. Kailangan ng mundo ng nurse na katulad mo. Sa araw ding iyon, nakausap ni Isabel sa video call si Nanay Udang, Mang Luntian at Karyo. Nang makita ni Karyo ang kapatid nito, halos dumikit ang mukha nito sa screen. Ate, totoo bang sikat ka na dyan? May nagsabi sa baryo, ikaw daw ang nagpagising ng bilyonaryo. Hindi ako ang nagpagising, nag-alaga lang ako. Si Mang Luntian naman ay nakaupo na sa kama. Mahina pa rin, mulit mas maayos na ang kulay ng mukha. Nang makita niya si Isabel, tumulo agad ang luha niya. Anak, sabi nito, mabagal ngunit malinaw. Umuwi ka na. Uuwi na po ako, tay. Konti na lang. Hindi dahil kailanan namin, kundi dahil gusto ka naming mayakap. Pagkalipas ng ilang linggo, nakauwi si Isabel sa Malabukid. Hindi magara ang pagdating niya. Wala siyang kasamang convoy o kamera. Isang van lang mula sa ospital ang naghatid sa kanya, kasama ang ilang gamit at mga dokumento. Pero para sa pamilya niya, para na siyang umuwi mula sa digmaan. Ang unang tumakbo kahit may edad na ay si Nanay Udang. Yumakap siya sa Isabel ng mahigpit, parang batang matagal na nawala. Payat ka, unang sabi ng ina. Napatawa si Isabel habang umiiyak. Yan po talaga ang una ninyong sasabihin, Nay? Oo, kasi kahit bayani ka pa sa Maynila, anak pa rin kita.
Sumunod si Carlo, hawak ang medalya niya sa school. Ate sabi ko sa'yo may medal ako pagbalik mo. Yumakap siya ni Isabel. Ang galing ng kapatid ko. Sa loob ng bahay, nakita niya si Mang Luntian. Nakaupo ito sa papag, may tungkod sa tabi. Nang subukan nitong tumayo, agad siyang lumapit. Tay, huwag pilitin. Hindi, gusto kong salubungin ang anak ko. Dahan-dahan, sa tulong ni Nanay Udang at Isabel, nakatayo si Mang Luntian. Hindi pa matatag, nanginginig pa ang tuhod, ngunit nakatayo siya. Iyon ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na muling mayakap si Isabel ang ama habang pareho silang nakatayo. Ang unang ginawa ni Isabel sa perang natanggap niya ay bayaran ng lahat ng utang nila. Pumunta siya sa tindahan ni Aling Brisilda, dala ang resibo, legal documents at saksi mula sa barangay. Gaya ng dati, nakaupo si usurera sa harap ng tindahan, may pamaypay at matalim na tingin. Bumalik na pala ang caregiver ng mayaman, sabi ni Aling Brisilda. May dala ka bang pambayad o kwento lang? Tahimik niyang inilapag ang buong bayad kasama ang wastong computation na inayos ni Attorney Verion para walang pandarayang interes. Ito po ang bayad namin at ito po ang kasulatan na wala na kayong habol sa lupa namin. Nang laki ang mata ni Aling Brisilda, sinubukan pa nitong magpalusot pero naroon ang barangay captain at isang legal aid. Wala na siyang nagawa. Mula noon, hindi na yumuyuko si Nanay Udang sa palengke. Hindi na rin tinatawag na kawawa ang pamilya Marigza. Pero hindi nagbago ang ugali ni Isabel. Hindi siya nagyabang. Hindi siya bumili ng mamahaling gamit para ipakita sa iba. Sa halip, inayos niya ang bubong ng bahay. Binayaran ng therapy ni Mang Luntian. Binilhan si Carlo ng maayos na sapatos at libro. At inilaan ang malaking bahagi ng pera sa matagal niyang pangarap, ang Luntian Care Center. Maliit lang ang lupa sa likod ng bahay nila, pero sapat para sa isang simpleng klinik. Sa tulong ni Don Evaristo, Attorney Verion, Dr. Mayelora at ilang volunteer mula sa San Aurelio, itinayo roon ang isang malinis na gusali na may 2 consultation room, maliit na pharmacy, kama para sa emergency rest at isang silid para sa buntis o matatanda na kailangang bantayan habang hinihintay ang ambulansya. Si Manang Belay, nang isang beses na bumisita, ay nagdala pa ng malaking kaldero ng arroz caldo para sa mga manggagawa. Sabi ko sa'yo, Natatawang sabi nito kay Isabel. Babayaran mo ako kapag may klinik ka na. Ayan, libre pa rin ang arroz caldo ko. Si Nardo naman ay naging bahagi ng maintenance team ng bagong charity wing ng San Aurelio matapos siyang bigyan ni Don Evaristo ng maayos na trabaho at proteksyon bilang saksi. Si Dr. Maylora ay napromote at naging isa sa mga nanguna sa reforma ng ospital, lalo na sa transparency ng medication records. Si Attorney Verion naman ay patuloy na tumulong sa kaso laban kina Malvar at Dr. Severino. Hindi naging madali ang paglilitis. Sinubukan pa ni Corvina na siraan si Isabel. Sa ilang interview at online posts, pinalabas niyang ginamit daw ni Isabel ang awa ni Don Evaristo para yumaman. Tinawag niya itong oportunista, probinsyanang mapagpanggap, at babaeng nagkunwaring mabait para makalapit sa kapangyarihan. Ngulit sa korte, isa-isang tumayo ang mga taong nakakita ng katotohanan. Si Manang Belay na may dalang panyo ay nagsabi, kung pera lang ang habol ni Isabel, matagal na siyang umalis nung tinatakot siya. Pero nanatili siya kahit wala siyang kakampi. Si Nardo naman, bagamat kinakabahan, ay tumistigo tungkol sa CCTV at sa mga dokumentong itinapon. Ako ang natakot noon, sabi niya. Pero si Isabel ang nagpaalala sa akin na minsan, mas nakakatakot ang manahimik habang may pinapatay na inosente. Si Dr. Maylora ay malinaw na ipinaliwanag ang medical sabotage. Si Attorney Verion naman ay inilatag ang forged document. At nang sapat na ang lakas ni Don Evaristo,
siya mismo ang humarap sa korte. Mahina pa ang lakad niya. May alalay at tungkod, ngulit nang magsalita siya, tahimik ang buong silid. Si Isabelina Marigza, sabi niya, ay hindi kumuha ng kahit anong hindi para sa kanya. Ang kinuha niya lamang ay responsibilidad na tinanggihan ng mga taong dapat sanay nagmahal sa akin. Kung may nagligtas sa aking buhay, iyon ay hindi ang apelido ko, hindi ang pera ko, at hindi ang kapangyarihan ko. Isang dalagang tinawag nilang Hamak ang nagligtas sa akin. Sa huli, napatunayang may sala sina Malvar, Dr. Severino at mga kasabwat nila. Si Nurse Trixen na umamin at tumulong sa investigasyon ay tumanggap ng mas magaan na parusa, ngunit nawalan ng lisensya. Si Nurse Ivanka ay napatunayang bahagi ng pagtatago ng records. Si Corvina naman ay tuluyang nawalan ng impluensya matapos mabunyag ang paninira, pambubuli at pagtakip sa krimen. Makalipas ang 3 taon, ibang-iba na ang buhay ni Isabel. Nakapagtapos siya ng nursing sa tulong ng scholarship ni Don Evaristo, ngulit pinili niyang bumalik sa Malabukid sa halip na magtrabaho agad sa malaking ospital. Hindi dahil ayaw niya sa siyudad, kundi dahil alam niyang mas kailangan siya sa lugar na minsang halos iwanan ng pagkakataon. Sa pagbubukas ng Luntian Care Center, halos buong baryo ang dumalo. Naroon si Nanay Udang, nakasuot ng simpleng bestida, ngunit proud na proud. Naroon si Karyo, mas matangkad na ngayon at nangangarap maging doktor. Naroon si Mang Luntian, nakatayo gamit ang tungkod, luhaan habang tinitignan ang pangalan ng klinik na hango sa kanya. Dumating din si Don Evaristo. Mas matanda, mas mabagal kumilos, ngunit mas magaan ang muka. Hindi na siya ang malamig na negosyanteng kilala noon. Sa kanyang pagbabalik sa San Aurelio, nagpatapad siya ng libreng serbisyo para sa mahihirap. Inayos ang sistema ng ospital at tinanggal ang mga taong ginamit ang medisina para sa pera at kapangyarihan. Bago putulin ang ribbon, lumapit si Don Evaristo kay Isabel. "Handa ka na, Nurse Marigza?" tanong niya. Napangiti si Isabel. "Parang mas kinakabahan pa po ako ngayon kaysa nung nasa ospital tayo. Dahil ito ang pangarap mo. Mas nakakatakot minsan ang makuha ang pangarap kaysa habulin ito." Tinawag si Isabel sa harap. Humarap siya sa mga kabarbaryo, sa pamilya, sa mga kaibigang naging saksi sa kanyang hirap at sa mga taong minsang nagduda sa kanya. "Hindi po ako nakatayo rito dahil sa 10 milyon. Malaki po ang naitulong ng perang iyon. Oo, nailigtas po nito ang tatay ko, ang lupa namin, at ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero kung may natutunan po ako sa lahat ng nangyari, ito iyon. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang hawak mo. Ang tunay na yaman ay ang buhay na nailigtas mo. Ang dignidad na hindi mo ipinagbenta at ang kabutihang pinili mo kahit may dahilan ka nang maging matigas." Napaiyak si Nanay Udang. Si Mang Luntian ay tahimik na nagpunas ang luha. Si Karyo naman ay malakas na pumalakpak. Kasunod ang buong baryo. Pinutol ni Isabel ang ribbon. Bumukas ang pintuan ng Luntian Care Center at unang pumasok isang matandang babae na dati ay kailangang bumiyae pa ng 2 oras para magpatingin. Inalayahan siya ni Isabel sa loob, tulad ng pag-alayaya niya noon kay Don Evaristo, tulad ng pag-alayaya niya sa kanyang sariling ama, tulad ng pag-alayaya niya sa pangarap niyang minsang halos nang mamatay ng hirap. Sa huling bahagi ng araw, nang papalubog na ang araw sa likod ng palayan, tumayo si Isabel sa harap ng klinik. Amoy lupa ang hangin. May tawanan ng bata sa malayo. May tunog ng tricycle sa kalsada. Simple pa rin ang Malabukid, ngunit hindi na ito katulad ng dati. May lugar ng tatakbuhan ng mga nangangailaman. Lumapit si Mang Luntian sa kanya, dahan-dahan ang hakbang. "Anak," sabi nito, "natupad mo." Tumingin si Isabel sa ama at ngumiti. "Hindi pa po tapos, tay. Marami pa po tayong tutulungan." Hinawakan ni Mang Luntian ang kamay niya. "Pero tapos na ang pinakamabigat. Hindi ka na lumalaban para mabuhay lang. Ngayon, lumalaban ka na para may mabuhay na iba."
Sa sandaling iyon, naintindihan ni Isabel na ang lahat ng luha, pagod, panlalait at takot ay hindi na sayang. Ang dalagang minsang umalis ng baryo dala ng bigat ng utang at pangamba ay bumalik na may dalang pag-asa. Hindi siya nilamon ng mundo ng mayayaman. Hindi siya binago ng 10 milyon. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para baguhin ang mundo ng mga taong katulad niyang minsang walang mapuntahan. At sa Malabukid, sa maliit na klinik na itinayo mula sa tapang ng isang anak, muling napatumayan na kahit ang isang dalagang lumaki sa putik, dasal at utang, ay kayang maging liwanag, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng taong naghihintay ng kamay na aabot sa kanila sa oras na wala na silang lakas lumaban.